Napansin mo ba to? May mga kilala tayong Pinoy na grabe kong magtrabaho. 2, minsan 3 racket, kulang sa tulog, walang reklamo, pero pagdating ng petsa de peligro, kapos pa rin. 1 emergency away from disaster. Compare that to Chinese families sa community natin. Simple lang manamit, hindi flashy, pero habang tumatagal mapapansin mo, may nadadagdag na negosyo, may bagong branch, may bagong property naman. Doon ka mapapaisip mas magaling ba talaga silang humawak ng pera? May cheat code ba talaga sila? Ang totoo, wala tong kinalaman sa lahi. Hindi rin to about sa swerte lang o genetics. Ang pinagkaiba lang, magkaiba ang rules ng pera na sinusunod nila. Lumaki tayong mga Pinoy na ang turo, mag-aral ka, magsikap ka, magtrabaho ka na maayos at magiging okay ka. We focus on effort. Pero sa maraming Chinese families, ang turo iba. Trabaho is temporary. System ang nagpapayaman. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Mga money systems na natututunan, hindi lang minamana. Mga habits na hindi tinuturo sa school pero tahimik na nagbi-build ng yaman. Once magets mo to, makikita mo na hindi kailangang ipanganak na mayaman. Kailangan mo lang i-upgrade ang operating system mo pagdating sa pera. Simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-critical. Paano ba tayo gumastos? Dito pa lang makikita mo na ang malaking disconnect sa mindset. Sa culture natin, malakas yung deserve ko to mentality. Pag pagod, reward agad, Starbucks o bagong sapatos. Walang masama sa pag-e-enjoy pero ang problema, inuuna natin ang reward bago ang protection. We treat income as something to be consumed immediately. Compare this to the Chinese mindset. Ang priority nila, capital protection. Bago gumastos, ang tanong nila hindi, maganda ba to? Kundi, may return of investment ba to? Hindi sila kuripot, strategic sila. Handa silang gumastos ng malaki kapag may malinaw na balik, lalo na sa negosyo. Pero pag luho na, biglang nag-iingat, lalo na kung puhunan ang gagamitin. May malinaw silang rule. Ang luho, binibili lang gamit ang tubo, never gamit ang capital. Kasi simple lang ang logic Kung ang pera mo ay seed, bakit mo kakainin agad? Itanim mo muna, palakihin mo muna, saka ka mag-ani. Dito rin pumapasok yung malaking pagkakaiba sa pananaw natin pagdating sa utang. Sa Pinoy setting, talamak ang bad debt. Yung utang para sa consumption tulad ng latest gadget o panghanda sa fiesta, birthday. We use debt to look rich, sacrificing future cash flow para sa image natin ngayon. Sa Chinese philosophy, allergic sila sa bad debt pero kaibigan nila ang good debt. Uutang sila pero hindi yung pamporma, kundi para bumili ng inventory o equipment na magpapabilis ng production. They use debt to become productive. Ang rule, kung hindi ka kikita gamit ang inutang na pera, wag mong ituloy. Kung ang uutangin mo maglalabas lang ng pera sa bulsa mo tulad ng, let's say, car loan, liability yan. Pero kung magpapasok naman to ng pera tulad ng delivery van, asset yan. Once you switch from spending to look rich to spending to build assets, magbabago yung takbo ng finances mo. Kailangan mo lang maging ruthless sa tanong na, ang gastos bang to magbabalik ng pera sa akin o kukuha lang? Ngayon na na-address na natin yung paglabas ng pera, pag-usapan naman natin paano nila pinapalago to. Dito papasok ang growth engine na madalas wala sa typical na Pinoy household. Una, tignan natin ang pamilya. Sa atin, madalas kanya-kanya. Pag graduate, bahala ka na. O kaya, ikaw ang retirement plan. Kapag nag-business ka, mag-isa ka lang kikilos. Walang pooling of funds.
Minsan may crab mentality pa nga eh. Sa Chinese families, para silang mini corporation, hindi uso yung kanya-kanya. Pinagsasama-sama nila ang resources. Kapag may isang magaling sa negosyo, buong pamilya mag-aambag ng kapital. Kasi kapag umangat ang isa, aangat ang lahat. Skills are also shared. Bata pa lang, exposed na yung mga anak nila sa tindahan o opisina. Hindi to child labor, it's a training ground. Sa atin kasi, madalas ang linyahan, bata ka pa, wag mo intindihin ang pera. Pero sa Chinese families, normal makita yung 10-year-old na nasa harap ng kaha. Bata pa lang, marunong na mag-inventory, sanay na makipag-usap sa supplier, at ramdam na nila ang halaga ng bawat piso. Kaya naman pagtuntong nila ng 20s, veterano na sila sa negosyo. Samantalang ang typical Pinoy fresh graduate, 22 years old na, pero ngayon palang mangangapa kung paano i-budget ang unang sweldo. Yung isa, nagbi-build na ng wealth. Yung isa naman, nag-aaral pa lang mag-budget. Pangalawang kailangan nating tingnan ay yung pinakamalaking differentiator, the selling mindset. Aminin natin, sa Pinoy culture, malakas ang hiya factor, di ba? Tingin natin sa mga sales pang-istorbo lang o yung mga trabaho ng walang choice. Nag-aral ako para maging engineer, hindi para magtinda. Gusto natin fixed salary at the aircon. Pero sa mga mayayamang pamilya, selling is a life skill. Everything is sales, from negotiation to getting a promotion. Sa Chinese upbringing, bata pa lang, comfortable na sa transaction at tawaran. They understand leverage. Ang reality, kahit gaano ka pakagaling, kung wala kang sales skills, may limit yung income mo. Pero kung marunong ka magbenta ng produkto, serbisyo o ideas, walang ceiling ang kikitain mo kasi you can scale. Kaya maraming Chinese ang negosyante, hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil wala lang silang choice, kundi dahil tinanggal nila ang hiya factor. Habang ang iba busy sa pagpapaganda ng resume, busy sila sa paghahanap ng customer. Think about it, ilang beses ka nang dumaan sa opportunity na kumita na sana pero hindi mo ginawa kasi nahihiya ka. Ilang business ideas na yung pinalampas mo kasi takot ka magbenta. That hesitation is costing you millions over your lifetime. Ang magandang balita, ang kapal ng muka sa sales ay natututunan. Ang pagiging business-minded ay napapractice. Kung kaya mong palitan ang hiya ng service mindset na kaya kang nagbebenta para makatulong at magbigay ng value, biglang mag-iiba ang tingin mo sa sales. Hindi ka na mamimilit. Mag-o-offer ka na ng solusyon at yan ang mindset na nagpapayaman. Last point, at ito siguro yung pinakamahirap tanggapin sa lahat. Ito yung tinatawag na the long game. Dito talaga nagkakatalo. Yung mindset na pang isang linggo lang versus mindset na pang isang dekada. Ang default question ng karamihan kasi sa atin, kailan ko kaya mararamdaman ang ginhawa? We crave for the now. Gusto natin ng quick relief. Kaya pag may bonus, upgrade agad ng phone. Pag may extra, travel agad. Gusto nating maramdaman at magmukhang successful ngayon. Ngayon na. Pero sa maraming Chinese families, iba ang tanong bago gumastos. Hindi, ano yung magpapasaya sa akin ngayon? Kundi, ano yung magiging epekto nito sa buhay namin after 10 years? They play the long game. Kaya okay lang sa kanila ang maging simple ngayon, pero magiging financially untouchable naman in the future. Sacrifice is not suffering. It's a strategy. They build a fortress for their family. Habang karamihan, inuunang i-build ang image nila sa social media to look good sa mata ng mga kapitbahay nila. We often kill the seed money bago pa ito lumago. So, paano mo din to gagawin starting this week? Kailangan mong gawin ang tinatawag kong the switch. Sa tuwing may malaking gastos kang paparating, lalo na kung non-essential, itigil mo ang trap question na to. Deserve ko ba to? Kasi lahat ng gusto mo,
kaya mong i-justify eh. Instead, palitan mo ng mas mabigat na tanong. May ibabalik ba to sa akin in 12 months from now? Magdadala ba to ng cash flow? Magpapataas ba to ng skills ko? Magbubukas ba to ng mas malaking opportunity? Kapag walang malinaw na return of investment o ROI, i-delay mo, i-downgrade mo o huwag mo nang bilhin. Hindi to about deprivation. It's about control. At yang simpleng pause na yan, unti-unting binabago niya ng identity mo mula sa consumer papuntang builder. Kung may napulot kang aral o kung nagustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Sa huli, tandaan mo to. Hindi mo kailangan maging Chinese para yumaman. Kailangan mo lang palitan ang operating system mo pagdating sa pera. It's about shifting from working for money to building systems that work for you. Ang pagyaman, hindi paswertihan. Hindi rin puro sipag lang. It's about the daily rules you live by, quietly and consistently. Kung gusto mo pa ng maraming strategies na walang hype, walang drama at puro execution lang para sa financial freedom mo, mag-subscribe ka na. The millionaire inside you is waiting. Stop consuming. Start building. Maraming salamat sa panonood. Maligayang Pasko at masaganang 2026 sa inyong lahat. Peace out.